napakalamig. Sa taong pinagsamahan niya ng maraming taon. Paano niya maibibigay ang tunay na pagmamahal sa kanya? Nagplano akong magpahinga ng ilang araw bago magsimula ng trabaho. Nitong mga nakalipas na araw, bumisita lang ako sa bahay para samahan ang aking mga magulang. Ngunit dahil tahimik lang ako sa bahay, nag-alala sila na baka magkasakit ako. Nang hapong iyon, hinila ako ng aking ina palabas. Samahan mo akong mamasyal. Sa lugar, may malinaw na lawa, na kung saan taon-taon nakikita ang mga koy na mailima kulay na lumalangoy. Kaming mag-ina, gaya ng dati. Naglalakad sa tabing lawa habang nag-uusap. Habang nag-uusap, hinarang kami ng malaking itim na asong Alaska. Ang Alaska na ito ay dapat na nakatali sa isang bakod. May suot pa rin siyang busal. Ngunit hindi ko alam kung paano siya nakatakas. Ngayon, nakaupo siya sa tabi ng tali habang patuloy na kumakaway at nakatingin sa akin. Buong pag-asa, nagkatitigan kami ng aso. Hay naku, nakakatakot naman yang aso. Dahil takot sa mga hayop, hinila ako ng aking ina para maghanap ng ibang daan. Ngunit patuloy kaming sinusundan ng aso. Ayaw niya kaming paalisin. Sa sandaling nag-alala kami, may isang payat na tao na nagmamadaling tumakbo papunta sa amin. Pagkakita sa eksena, hinawakan agad ng babae ang ulo ng aso. Mabilis niyang itinali ang tali sa kanya. Ang may-ari ng aso ay isang batang babae. Mabilis ang kanyang mga aksyon. Hindi lumaban ang asong Alaska. Sorry. Umalis lang ako para gumamit ng banyo. Akala ko ligtas na siya dito. Matapos magawa ang lahat, nagmadali ang babae at yumuko para humingi ng tawad. Umiti ako at umiling. Okay lang. Ang cute niya. Sumunod na umiti ang batang babae. Kung gusto mo, pwede mo siyang hawakan. Hindi siya nangangagat at hindi siya nagtatakbo. Pagkakita nito, umubo ang aking ina. Pagkatapos, humarap siya sa akin at sinabing, naalala ko, may lakad pa ako kasama ang kaibigan ko. Hindi pa ako nakakapag-react. Umiti na ang aking ina sa akin at umalis. Tumawa ang babae at sinabing kung gusto mo ang aso. Sa susunod, pwede kong dalhin si Nunu para maglakad. Pwede kayong sumama sa amin. Salamat. Hinaplos ko ang ulo ng malaking aso. Tama. Ang pangalan ko ay Iltki Ithi. Magkaibigan na tayo, okay? Magpapadala ako ng litrato ni Nunu sa'yo. Napakabait ng babae. Pumayag din ako. Nagpalitan kami ng mga pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Malapit na ako sa bahay. Natuklasan ko na ang bahay ni Iltki Ithi ay nasa tapat lang ng bahay ko. Balak ko sanang magpaalam. Ngunit biglang may narinig akong malamig na boses sa likod ko. Ilan sino siya? Pinigilan ko ang aking sarili. At lumingon. Humarap ako sa malamig na mga mata ni Trujillan. Kinansela niya pansamantala ang pagpupulong para makapunta dito. Hindi niya inaasahan pagdating niya. Nakita niya ako na masayang nakikipag-usap sa isang babae. Hindi niya matagal nang nakita ang ngiting iyon. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Bakit ka pumunta dito? Malamig ang aking boses. Wala akong emosyon sa aking mukha. Kapag nakikita ko si Trujillan, naiinis lang ako. Lumapit sa akin si Trujillan. Tinitigan niya ako. Guton. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tumawa ako. Pinagtawanan ko siya at nagtanong, hindi ka makapaniwala, hindi ba? Ito ba ang unang pagkakataon na iniwan ka ng isang taong marangal? Nang makita niya ang malamig na tingin sa aking mga mata, huminga ng malalim si Trujillan. Mahina ang kanyang boses. Umuwi tayo. Mag-usap tayo. Ipapaliwanag ko ang lahat. Dahil may iba. Napilitan akong tumagilid para kausapin si Iltki Ithi. Pasensya ka na. Iwi mo na muna si Nunu. Sa ibang araw, sasamahan kitang maglaro sa kanya. Sinulyapan ni Iltki Ithi si Trujillan at tumango. Okay. Magkita na lang ulit tayo. Pagkaalis ni Iltki Ithi, humarap ako kay Trujillan at sinabing,
Sinabi ko na sa'yo, wala na tayong pag-uusapan. Huwag na tayong magkita. Seryoso ako. Nakaramdam ng kirot sa puso si Trujillan. Dahil ba ito sa mga chismis? Kung dahil dyan, lilinawin ko. Hindi kita hahayaang Tiningnan ko ang babaeng nasa aking harapan. Napatawa na lang ako. Umalis na ako. Wala na ring makakapigil sa'yo at kay Tian Nin. Ayokong maging third wheel. Hindi ako makapagsalita. Nakarating na tayo sa puntong ito. Wala na akong lakas para gumulo sa kanya. Malamig kong sinabi, Trujillan. Kung guguluhin mo pa ako, sisiguraduhin kong magiging trending ang pangagalo niya ni Triu. At ang kanyang kasong diborsyo. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako at umalis. Ang aking pagiging malamig at desidido ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Nanigas ang kanyang katawan. Napansin niya lang na umalis ako. Wala na siyang lakas para habulin ako. Sa kanyang mukha, nakita ko ang kanyang kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng maraming taon ng kasal. Dati, mahal niya ako. Hindi niya gustong aminin. Noong magkasama kami, mas mayaman ako sa kanya. Kahit na may narating siya, sasabihin pa rin ng mga tao na kumapit siya sa isang malaki. Dahil sa akin, hindi nakikita ang kanyang pagsisikap. Sa pagdating ni Tian Nin, nakaramdam siya na mas nakakaangat siya. Hindi na niya alam kung talagang mahal niya si Tian Nin. O gusto niya lang. Ang pakiramdam na tinawag siyang True Bien-i na may kapangyarihan. Gusto niyang malaman ng lahat. Na hinihila ko siya. Akala niya hindi ko siya kayang iwan. Hanggang sa nakita niya akong naglakad. Nagsimula na akong magtrabaho. Kahit na matagal na akong hindi nagtatrabaho. Noong mga taon na nasa bahay lang ako. Hindi ako naging tamad. Napakabait ng may-ari. Siya ay isang babae na lampas na sa 40 taong gulang. Nagsimula siyang magtayo ng kanyang brand mula sa murang edad. Ngayon, may pangalan na siya sa mundo ng fashion. Ang ilang gown ng mga sikat na artista ay dinisenyo niya. Bukod pa rito, pareho kaming diborsyado at may mga anak na babae. Mabilis kaming nagkasundo. Matapos ang trabaho, inimbitahan niya akong kumain sa isang restaurant na malapit sa kumpanya. Hindi ko inaasahan pagpasok ko sa private room. Nakita ko ang isang pamilyar na tao. Si Clat K. Ilnay. Nakita ko siya sa lawa. Pagkatapos, niyaya niya akong sumama sa kanya para maglakad ng aso. Ngunit nahuli ako ni Trujillan. Kaya nahihiya akong tumanggi. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit kami dito. Sa simula, walang ekspresyon sa mukha ni Elki. Mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit pagkakita niya sa akin na pumasok, agad siyang umupo ng diretsyo at nagulat na tinawag ang Ki Tun. Tiningnan ng may-ari si Ted Ki Fei. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Nag-aalinlangan niyang tinanong, magkakilala kayo? Hindi pa ako nakakapagtanong kung ano ang relasyon nila. Nang marinig ko si Ted Ki Fei na tumawag. Inay! Nanlaki ang mga mata ko. Nanigas ako. Nagtanong ako. Ikaw ba yung anak na pasaway na binanggit mo? Tumawa si Ted Ki Fei. Tiningnan niya ang kanyang ina at sinabing, Inay, sinasabi mo ang tungkol sa akin sa ibang tao. Umiti ang may-ari at hinila ako paupo. Sinamaan niya ng tingin ang kanyang anak. Hindi naman sa nagrebelde ka. Matapos kang makapagtapos, hindi mo ako pinakinggan. Lumikha ka ng sarili mong negosyo. Tumawa lang si Ted Ki Fei. Tumalikod siya sa akin para ipaliwanag. Nag-aral ako ng information technology. Nagsimula akong gumawa ng laro sa unang taon ko sa kolehiyo. Sa ika-4 na taon ko, naging matagumpay ang laro ko. Nagbukas ako ng sarili kong studio. Kumita ako ng pera. Kaya ayokong umasa sa pamilya ko. Habang nag-uusap, natuklasan kong malapit ang kanilang relasyon. Hindi sila mag-ina. Parang magkaibigan. Tumawa si Ted Ki Fei. Noong una, niyaya ako ng aking ina na kumain. Akala ko magpapakilala na naman siya ng boyfriend sa akin. Tumawa ako nang nakikinig. Madalas ka bang ipakilala ng kanyang ina sa mga boyfriend?
Nagpaliwanag kaagad ang may-ari. Umiubo siya. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang siyang gumala. Tumawa ako. Naalala ko si Tifidete. Ang aking anak na hindi ko masyadong close. Lumungkot ang aking mga mata. Siguro, masaya siyang nakatira kasama si Ken Nin. Baka makalimutan niya na ako. Pagkatapos ng hapunan, gustong umuwi ng ina ni Kil. Dahil alam niyang pareho kami ni Ed Kiise ng tinitirhan. Hinayaan niya na dalhin niya ako pa uwi. Sa daan. Nag-usap kami tungkol kay Nunu, ang asong Alaska. Biglang nagtanong si Ted Kiise, yung babae noong isang araw. Asawa mo ba? Yumuko ako at mahinang sinabi. Ex-asawa. Hinawakan ni Ed Kiise ang manibela. Sa traffic light, lumingon siya sa akin. Naalala ko na siya. Si Triu Hulan. Nagulat akong nagtanong, kilala mo ba siya? Tumahimik si Ted Kiise ng 2 segundo. Pagkatapos ay sumagot siya, nakita ko siya sa trending. Naalala ko agad. Ang mga iskandalo ni Triu Hulan kay Ken Flynn. Huminga ako ng malalim. Wala na akong sinabi. Siguro dahil nakita niya na malungkot ako. Hindi na rin nagtanong si Ted Kiise. Mula nang umalis ako ng Nan City. Palaging wala sa katinuan si Triu Hulan sa mga pagpupulong. Hindi niya makapag-focus. Nagpilit siyang maging malinaw para makapag-focus. Noong gabing iyon, balak niyang mag-overtime sa kumpanya. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa yaya sa bahay. Umiiyak ang bata dahil gusto kanyang makita. Kaya kinansela ni Triu Hulan ang kanyang hapunan. Pagka-uwi niya, nakita niyang galit si Defe. Sinasira niya ang vase sa sala. Binili ko ang vase na iyon. Malamig ang mukha ni Triu Hulan. Seryoso niyang sinabi. Anong ginagawa mo? Umiiyak na sumagot si Dese. Matagal lang hindi umuuwi si Daddy. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi ko siya maabot. Natigilan si Triu Hulan. Tiningnan niya ang bata ng ilang sandali. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Gusto mo bang makita si Daddy? Tumango si Defe, hinila ni Triu Hulan ang kanyang luha. Siguro nagagalit sa atin si Daddy. Hindi naman. Hindi magagalit si Daddy sa'yo. Mahal ka ni Daddy. Nag-isip saglit si Triu Hulan bago sinabi. Gusto mo bang pumunta tayo para hanapin si Daddy? Hihingi tayo ng tawad sa kanya. Kampante si Defe dahil hindi siya nagagalit sa kanya. Ngunit kinabukasan. Nang handa na silang pumunta sa Nan City para hanapin ako. Nakita nila sa aking mga mata ang distansya. Hindi na ako tulad ng dati. Malamig na sinabi ko. Anong ginagawa niyo dito? Nasa gitna ako ng trabaho. Kakarating ko lang sa trabaho. Nang sabihin ng receptionist na may naghahanap sa akin. Lumabas ako. Nakita ko silang mag-ina. Sa akin sa Nan City, naging maganda ang buhay ko. Nang nakita ko sila, naalala ko ang walang kwentang luha. Daddy, matagal na po kayong hindi umuwi. Sinundo po namin kayo ni Mommy. Lumapit sa akin si Defe, gusto niya akong hawakan. Hindi ako umiwas pero wala rin akong reaksyon. Nasaan si Nin, tanong ko. Natigilan si Defe, hindi siya nakasagot. Mahina akong tumawa. Inalis ko ang aking kamay. Kailangan kong magtrabaho. Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Nakatayo pa rin doon si Defe. Tumalikod ako at pumasok sa kumpanya. Nang dumaan ako sa kanila, hindi man lang sila huminto. Pagkalipas ng hapon, natuklasan ko na nakaparada pa rin ang kotse ni Triu Hulan sa harap ng kumpanya. Nang makita niya akong lumabas, agad siyang bumaba at mabilis na lumapit sa akin. Yan, Ton, mag-usap tayo. Sa sandaling iyon, kasama ko pa rin si Inay Kiise. Pagkarinig nito, humarap ako para sabihin. Paumanhin, may gagawin pa ako. Naiintindihan ni Inay Kiise. Okay lang. Kumain na lang tayong muli sa susunod. Nagpareserba na si Triu Hulan ng restaurant. Sa malapit sa kumpanya ko. Nang sumakay ako sa kotse, hindi ko nakita si Deke. Para bang alam niya kung ano ang iniisip ko.
Nagpaliwanag si Trujillan, dinala ko siya sa hotel. Tumango ako. Wala na akong tinanong. Pagdating ko sa restaurant, umupo ako. Nang bigyan niya ako ng menu, itinulak ko ito. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin. Kailangan ko pang tapusin ang aking trabaho. Bahagyang natigilan si Trujillan. Mahina siyang tumawa. Wala ka na bang panahon para kumain kasama ko? Bahagyang kumunot ang aking noo. Kung ganun, mag-order ka. Kinuha niya ang menu at tumingin sa mga salita. Bigla siyang natigilan. Dahil nalaman niya na hindi niya alam kung ano ang gusto kong kainin. Sa loob ng maraming taon ng kasal, sa bahay man o sa labas, palagi kong inaayos ang menu. Palagi kong pinipili ang mga gusto ni na siya at ni Ife. Sa ganoong paraan. Hindi niya napansin kung gaano ako nagsakripisyo sa maliliit na bagay. Sinubukan ni Trujillan na mag-order ng ilang pagkain at ibinigay ito sa waitress. Nang maihatid ang pagkain, bigla akong tumawa ng malamig. Nagulat si Trujillan. Bakit? Tiningnan ko ang pagkain. Sarkastiko ang aking boses. Allergic ako sa seafood. Sa kalahating taon, hindi ko makakalimutan ang gusto mo. Ngunit hindi mo alam ang kailangan ko. Gaano ko kaya tiniis sa loob ng maraming taon? Pagkarinig nito, biglang nanigas ang katawan ni Trujillan. Yumuko ako. Mahina kong sinabi. Hindi mo naman talaga binibigyang pansin iyon. Tama na. Huwag mo nang istorbohin ang aking hapunan. Para bang gusto kong tapusin na ang lahat. Nakaramdam ng kirot si Trujillan. Tumahimik siya sandali at mahinang sinabi, paumanhin, Yenton. Tiningnan ko ang babaeng nasa harapan ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit hindi na ako naaantig. Ilang beses akong nagparaya, pero ang kapalit ay mas malalim na sugat. Kung talagang nakokonsensya ka, huwag mo na akong gambalain sa bago kong buhay. Tapos na tayo. Halos mabulunan si Trujillan, pula ang mga mata at paos ang boses. Maliban dyan, lahat ng gusto mo ay papayag ako. Maaari ba? Pumikit ako at huminga ng malalim, pero maliban dyan, wala na akong ibang gusto. Wala siyang sinabi at muling gagamitin ang pananahimik para pahabain ang usapan, pero wala na akong pasensya para magtagal pa. Agad akong tumayo. Kung may problema, sigurado akong naipaliwanag na lahat ng korte. Dapat kang umuwi at alagaan ang iyong sarili sa tabi ni Tien Nin. Hindi na natin kailangang magkita muli. Pero hindi pa rin sumuko si Trujillan. Inabot niya ang kamay at hinawakan ang pulso ko. Yenton, nasabi ko na kay Tien Nin ang lahat. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Tiningnan ko siya ng malamig at sinabi sa mahinang boses, Trujillan, talagang wala kang pakialam sa iyong anak, sa taong mahal mo, kaya mong maging walang puso. Pero ako, si Yenton, ay hindi na kailanman lilingon. Kung magmahal, ibibigay ko ang lahat, pero kapag tumalikod na ako, hindi na ako babalik. Ang aking mga salita ay parang isang patalim na tumusok ng diretso sa puso ni Trujillan. Ang kanyang puso ay parang tinamaan ng maraming pana, wasak at punit-punit. Yenton. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, nang may ibang kamay na humarang. Isang malamig na babaeng boses ang umalinggaw sa tabi ko, ayaw niyang makipag-usap sa iyo, hindi mo ba naririnig? Tiningnan ko ang taong biglang lumitaw. Si SSKESA ay may bahagyang pagtataka din tiningnan ni Trujillan ang babaeng biglang lumitaw, at ang kanyang mga mata ay biglang dumilim at nagtanong ng pagalit, sino ka? Ang mukha ni SSKESA ay nanlalamig. Hinilan niya ako sa likod niya at sinabi ng malamig, ano ang pakialam mo? Nagharap ang dalawa sa loob ng restaurant. Hindi nagpakita ng kahinaan si SSKESA sa harap ni Trujillan na maraming taon nang nakaranas sa mundo ng negosyo, pero hindi pa rin siya nagpadaig. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid sa amin. Huminga ako ng malalim. Mahina kong hinila ang manggas ni SSKESA at sinabi ng mahina, umalis na tayo. Agad siyang tumango, sige. Mabilis kaming umalis sa restaurant nang hindi na lumingon kay Trujillan. Gabi na sa labas at humihip ang hangin. Nawala rin ang galit sa dibdib ko. Lumingon ako at seryosong sinabi sa taong nasa tabi ko, salamat sa iyo, Zetki. Sa ngayon, wala na ang kanyang malamig na anyo nang humarap kay Trujillan, bahagya lang siyang umiti at umiling.
Yagstone, kung hahanapin ka pa niya, sabihin mo lang sa akin. Nagbiro ako, wala naman tayong relasyon, bakit ka nag-aalala sa akin ng ganito? Namula si Ted Kiife, umiwas ng tingin at nagutal, hindi ko lang gusto, ayokong nakikita kang naguguluhan o nasasaktan. Napatawa ako at huminga ng malalim at sinabi ng seryoso, salamat sa iyo talaga. Nagmamadali siyang sumagot, huwag ka nang magpasalamat, hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Kumain ka na sa akin, sige. CJ. Pagkatapos ng magaan na hapunan, si Ted Kiife mismo ang naghatid sa akin pauwi. Nang huminto ang sasakyan, sinabi niya ng may pag-aalala, Yenton, alam kong nasaktan ka ng malalim ng babaeng iyon. Hayaan mo akong protektahan ka. Natigilan ako, nakita ko ang katapatan sa mga mata ng babae. Nagpanggap akong nakangiti at sinabi ng may pag-aalinlangan, kung ganoon, sige. Mula noon, hindi ko na alam kung paano namuhay sina Genfefnin at Triuhulan. Ayokong madamay pa sa kanilang dalawa. Umaasa lang ako na huwag na nila akong gambalain. Kung magpapatuloy ito, maubos lang ang aking pasensya. Sa huli, naisip ko na baka nakabalik na si Triuhulan sa Beijing. Pero isang hapon ng Sabado, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Hello, kayo po ba ang pamilya ni Triuhulan? Naaksidente po siya at ginagamot sa ospital. Kayo po ang kanyang emergency contact. Maaari po ba kayong pumunta sa ospital sa sentro ng lungsod? Huminga ako ng malalim, hinawakan ng mahigpit ang telepono at sinabi ng malamig, hindi ako. Tawagan niyo ang iba. Sigurado akong may tin sa contact list. Nang makita niya akong pumasok, bahagya siyang ngumiti ng mapait, paos ang boses, Yagton, pumunta ka pa rin, pinapatunayan nito na mahal mo pa rin ako, di ba? Tumingala ako at tiningnan siya ng may malamig na ekspresyon, kalmado ang boses. Pumunta ako dahil mahina ang puso ko. Kahit si Kian si Evnin ang maaksidente at tawagan ako ng doktor, pupunta pa rin ako. Biglang dumilim ang mga mata ni Triuhulan at sinabing mahina, Yagton, sinabi ko na, lahat ng problema ay kaya kong lutasin at nagawa ko na. Bakit hindi mo pa rin ako mapatawad? Tumayo ako sa tabi ng kanyang kama at tumawa, sa tingin ko, hindi na natin kailangang gamitin ang salitang patawad. Hindi na kita sinisisi. Nang marinig ito, akala ni Triuhulan na mayroon pa siyang pagkakataon, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata, pero sa sumunod na sandali, sinabi ko ng walang anumang ekspresyon dahil hindi na kita mahal. Ngayon gusto ko lang makawala. Natigilan si Triuhulan, puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Nakipag-ugnayan na ako sa iyong assistant. Huwag mo na akong gambalain sa mga ganitong bagay sa hinaharap. Malamig ang boses ko. Kung mayroon ka pang kaunting pagsisisi sa akin, bumalik ka na sa Beijing at mamuhay ng tahimik kasama si Qian Fefnin. Nagdadalang tao ka sa kanyang anak. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Ang aking likod ay matatag at malamig pa rin, katulad noong umalis ako sa bahay ni Triu. Walang lakas na umupo si Triuhulan sa kama, tumingala sa puting kisam. Ang kanyang isip ay biglang bumalik sa maraming taon na ang nakalipas. Noong bata pa siya, hindi pa niya nakikita ang aking likod dahil ako ang laging sumusunod sa likod niya, katulad ng buntot na hindi matanggal na laging lumilitaw kapag kailangan niya ako. Hindi niya naisip na mahal niya ako, pakiramdam lang niya na mabuti na mayroong isang taong katulad ko sa tabi niya. Pagkatapos nilang ikasal, ako ang nagpapanatili ng init ng kanilang bahay. Si Triuhulan ay naulila noong bata pa at nagsimula sa wala, hindi niya alam ang pakiramdam ng isang tahanan. Hanggang sa umalis ako, doon niya nalaman na noong naroon ako, mayroon na pala siyang tahanan. Nakakalungkot na kailangan pang mawala ng isang tao ang isang bagay para malaman kung gaano ito kahalaga. Ang mga pagpapahirak sa sarili ay hindi na ako maaapektuhan. Kung noon iyon, kapag nakita kong nasugatan si Triuhulan ng ganito, baka umiyak na ako ng sobra. Pero ngayon, kapag nakita ko siya, nakakaramdam lang ako ng pagkasuya. Maaari kong sabihin na nadala na ako. Nagpaalam ako ng maaga sa trabaho. Sa una, gusto kong dumiretso pa uwi, pero pagkalabas ko sa kwarto ni Triuhulan, naghihintay ako ng elevator sa pasilyo, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Yangton. Nagulat din si Ted Kiife nang makita ako. Nagulat ako, anong ginagawa mo rito? Ngumiti siya, may kaibigan akong may sakit, dumalaw ako.
Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ko binanggit si Trujillan, sumagot lang ako, ganun din. Agad siyang nagsalita, yan, Ton, hintayin mo ako, sabay na tayong umuwi mamaya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na niya ako hinintay sumagot, nagmadali na siyang umalis. Wala akong nagawa kundi tumayo at maghintay. Wala pang 2 minuto, bumalik na si Ted Kiiri. Nakita niya akong naghihintay pa rin doon. Ngumiti siya, lumabas ang kanyang mga ngipin sa gilid, isang anyo ng kasiglahan ng isang dalaga. Sinabi ko, papakainin kita. Umiling si Ted Kiiri, ayos lang, ako naman ang magpapakain sa iyo ngayon. Nagpumilit ako na ako ang magbabayad, hindi na rin tumanggi si Ted Kiiri. Pumili kami ng hotpot restaurant sa itaas ng shopping mall. Umorder kami ng combo meal para sa 3 tao. Habang naghihintay ng order, tiningnan ko si Ted Kiisi at sinabi ng taos puso, maraming salamat sa iyo. Kung wala ka noon, hindi ko alam kung paano ko haharapin iyon. Inilagay ni Kiisi ang kanyang baba sa kanyang kamay at tiningnan ako ng nakangiti, wala iyon, pero maaari ba kitang tanungin, Ton, ano ang plano mo ngayon? Bahagya akong natigilan, tiningnan ko siya, ngumiti ng mapait, wala akong plano. Hawak ko pa rin ang mga parte ni Triu sa merkado. Kung papagalitan niya ako, papakita ko sa kanya kung paano gumalang. Tiningnan ako ni Kiisi at sinabing mahina, sige, kung may kailangan ka, Ton, hanapin mo lang ako. Kung gayon, maraming salamat. Ngumiti si Kiisi sa atin, hindi na kailangan magpasalamat ng ganito. Pagkatapos kumain, inihatid ulit ako ni Kiisi sa bahay ko. Tanong niya ulit, maglakad-lakad tayo mamaya, okay lang ba? Busy ako nitong mga nakaraang araw, wala akong oras para ilabas si Nunu. Sigurado akong matutuwa siya kapag nakita ka niya. Naisip ko na wala rin naman akong gagawin sa bahay, kaya tumango ako at sumang-ayon. Pakiramdam ko, kahit noong araw na iyon o noong nasa ospital, malinaw ko nang sinabi kay Trujillan ang lahat, pero pagka-uwi ko, nakatanggap ulit ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Malinaw na gumagamit siya ng telepono ng ibang tao. Ilan, Stone, umaasa pa rin akong bibigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Noon ikaw ang humahabol sa akin, ngayon ako naman ang hahabol sa iyo, okay lang ba? Pakiramdam ko ay naubos na ako, wala na akong gana para magtagal pa. Huminga ako ng malalim at sumagot, kung hindi mo kayang tuparin ang iyong pangako at patuloy mo akong guguluhin, kung hindi ka natatakot na maapektuhan ang presyo ng stock sa True Market, ipapahayag ko ang lahat ng ebidensya. Ang iyong relasyon kay Tien Nin. Matagal na katahimikan sa kabilang linya, at sa wakas ay nagpadala ulit ng mensahe. Ton, kailangan mo ba talagang gawin ito? Hindi mo ba naisip ang ating anak? Hindi ko kayang mag-isa na alagaan ang pamilyang ito. Halos matawa ako sa galit, mabilis na tumipa ang aking mga daliri sa screen, anong pakialam ko sa sinasabi mong bahay? 15 taon akong nagmahal sa isang taong walang puso, 8 taon akong nag-alaga ng isang batang itinuturing akong estranghero, kaya ikaw at siya, Trujillan, hindi ko kayo kailangan. Pagkatapos ipadala ang 2 mensahe, agad kong binlock si Trujillan at nagpadala ng mensahe kay Kiisi at hiniling sa kanyang irekomenda sa akin ang ilang mahuhusay na abogado para magsampa ng kaso. Bago matapos ang trabaho, nagpadala ng mensahe si Ted Kiiri, sinasabing nakipagkita siya sa isang abogado sa isang restaurant malapit sa kumpanya. Sinuri ko ang impormasyon sa kaso, nagtrabaho at naghanda ng mga dokumento. Pagkalabas ko ng kumpanya, nang tatawagan ko na si Ted Kiiri, nakita ko ang kotse ni Trujillan na nakaparada sa harap ng gate. Hindi pa ako nakakatalikod para umalis, bumukas na ang pinto ng kotse, tumakbo palabas si Effie. Gamit ang kanyang maliliit na paa, niyakap ng mahigpit ang aking binti, may luha sa mga mata, Itay, hindi mo na talaga ako kailangan. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw kitang naaalala. Kumunot ang noo ko at tiningnan ang batang pinalaki ko, walang anumang damdamin sa aking puso. Hindi iyon possible. Pumikit ako at huminga ng malalim, at hinila pa rin ang kanyang kamay mula sa aking binti. Kalmado ang boses, Decidere, hindi na ako ang iyong itay ngayon. Sa hinaharap, hahanap ang iyong ina ng isang itay na gusto mo. Tumingala sa akin ang pulang-pula na mga mata ni Effie. Sa sandaling iyon, dumating si Trujillan na hindi pa rin nakakabawi mula sa kanyang aksidente, nakabalot pa rin ang kanyang ulo, tiningnan niya ako at sinabing mabigat, Ton,